Matapos matiyak na mahimbing nang natutulog si Jiang Xiaoro, marahang binawi ni Iyon ang kanyang kamay. Kahit nakapikit na ang kapatid, hindi pa rin siya nagpahinga. Sa halip, ginamit niya ang kapangyarihan ng Purple Crystal Origins sa kanyang katawan upang sipsipin ang enerhiya mula sa ulo ng halimaw na Chilin. Ang Chilin ay isang halimaw ng desolasyon. Noon, nang una pa lamang siyang makapasok sa antas ng Meridian's Realm, sinubukan niyang sumipsip ng kapangyarihan mula sa Frost Python. Dahil sa kawalan ng karanasan, sumobra ang nainom niyang lakas, muntik nang mabiyak ang kanyang mga meridian. Ngayon ay naging mas maingat siya. Pinong-pinong kinokontrol ni Iyon ang bawat patak ng enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. Ayon sa bilis ng pagsipsip niya, alam niyang aabot ng 1 buwan ang reserbang enerhiya sa ulo ng Chilin. 1 buwan mula ngayon, matatapos niya ang pagpili para sa mga mandirigma at makakakuha ng panibagong mga mapagkukunan. Habang lalo pang lumalalim ang gabi at sapat na ang enerhiyang kanyang nakolekta, tahimik na bumaba si Iyon mula sa bahay puno. Parang isang mabilis at maliksing unggoy, naglakbay siya sa kabubatan hanggang makarating sa isang maluwang na clearing. Sa ilalim ng malamlam na buwan at malamig na hangin, isang binatilyong nakasuot ng payak na damit lino ang umupo sa lilim ng puno. Nakasandal siya sa matibay na puno habang pinapailawan ng buwan ang mga pahina ng isang sinaunang librong kulay luntian na hawak niya. Isang tuyong dahon ang dahan-dahang nahulog mula sa sanga at lumapat sa bukas na pahina. Marahan itong inalis ni Iyon at muling binalik ang buong atensyon sa kanyang pagbasa. Sa sandaling iyon, malinaw pa rin ang lahat sa paningin niya, kahit gabi, mula nang marating niya ang Meridian's Realm. So, ang Dragon Dancing the Nine Heavens ay hindi lamang isang galaw kundi 4 na kumpletong hakbang, bulong niya sa sarili, habang sinusuri ang anotasyon ni Lin Sintong tungkol sa Dragon Rib Tiger Bonefist. Unti-unti, nagiging malinaw ang mga katanungang bumabagabag sa kanya noon. Nang una silang tinuruan ni Yao Yuan sa kampo ng mga naghahandang mandirigma, sadyang pinasimple ang mga galaw dahil sa kakulangan ng talento ng mga kasamahan niya. Tanging ang pinakamadaling galaw lamang ang naituro. Ngayon, hawak na niya ang buong kinasasaklawan ng pamamaraan, at natugunan ang mga puwang sa kanyang kaalaman. Ayon kay Miss Lin, bagaman matalino ang pagkakabuo ng Dragon Rib Tiger Bonefist, isa pa rin itong pangunahing pamamaraan. Hindi dapat manatiling nakakulong ang isang tao sa anyo nito. Kung magtatali ka lamang sa isang anyo, maabot mo man ang sukdulang antas, hindi ka na makakaangat pa. Napakurap si Iyon. Malalim niyang pinagtuunan ang isinulat ni Lin Sintong. Ang kanyang sulat ay marikit at maayos, ngunit ang nilalaman ay kagila-gilalas, tila mga kulog na dumadagundong sa kanyang isipan. Ayon sa tala, ang pinakamataas na mararating ng Dragon Rib Tiger Bonefist ay hanggang rurok lamang ng Purple Blood Realm. Paglampas doon, wala na itong maidudulot. Kailangan ng mas mataas na uri ng pamamaraan, tulad ng Tai A Sacred Technique. Ngunit may panganib. Ang dalawang pamamaraan ay galing sa magkaibang pinagmulan. Ang Tai A Sacred Technique ay likha ng nagtatag na emperador, samantalang ang Dragon Rib Tiger Bonefist ay isang bagay na aksidenteng nakamtan ng isa sa mga sumunod na emperador. Dahil dito, hindi magkatugma ang kanilang pinagmulan at mahirap silang pag-isahin. Parang isang estudyanteng matyagang nag-aral ng matematika para sa pagsusulit, ngunit pagpasok ng kolehiyo ay biglang lumipat sa kasaysayan. Maaari pa rin siyang magtagumpay bilang historiador, ngunit ang panahong inilaan sa matematika ay masasayang lamang. Gayon din sa mga mandirigma, sagrado ang oras. Ang pagsasanay ay pakikidigma laban sa langit mismo. Hindi maaaring sayangin ang sandali. Kaya't pinili ni Lin Sintong ang landas ng pagtalikod sa mga takdang anyo, upang lubusang maunawaan ang diwa ng bawat galaw at likhain ang sarili niyang daan, ang tinatawag na formlessness. Sa pagbasa ni Iyon ng mga talang iyon, para siyang biglang nagising mula sa mahimbing na panaginip. Ang mga anyo ay may hangganan, ngunit ang daigdig ng martial arts ay walang katapusan. Sa pusod ng kanyang damdamin, nangako siya, magtatamo rin ako ng sarili kong landas. Maging isang tunay na pantas ng martial arts. Masigasig niyang pinag-aralan ang bawat anotasyon ni Lin Sintong, at matapos ang 2 oras, nabalot siya ng liwanag ng pagkaunawa. Ngunit malinaw sa kanya, hindi niya maaaring umasa lamang sa pananaw ng iba. Kailangang likhain niya ang sarili niyang pagkaunawa. Itinago na niya ang manual, tumalon siya sa ibabaw ng isang malaking bato. Ramdam niya ang init ng apoy na enerhiya mula sa Chilin na dumadaloy sa kanyang mga ugat.
Dahan-dahan niyang binuksan ang Conception at Governor vessels, at ang init ay lumibot sa kanyang katawan, parang lasing sa alak habang naliligo sa mainit na bukal. Dala ng lakas na iyon, sinimulan niyang isagawa ang Dragon Rib Tiger Bone Fist. Ang kanyang katawan ay gumalaw ng kusa, parang naaayon sa sariling likas na instinct. Ito ang pinakamainam na kalagayan sa pagkatuto, isang estado ng ganap na paglayo sa isip, kung saan katawan at espiritu ay nagiging isa. Kahit mahinang nilalang siya sa simula, ang talas ng isipan at dami ng karanasan ni Ion mula sa dalawang buhay ay nagbigay sa kanya ng kakayahang lampasan ang mga kabataang pinalaki sa malalaking tribo. Ngunit malinaw din sa kanya, mula sa ika-4 hanggang ika-5 antas ng Mortal Blood Realm, ang pinakamahirap na hakbang ay ang pagsasama-sama ng Yuan Qi sa katawan. At iyon ang kanyang kinakaharap ngayon. Sa mga oras na yon, sa tirahan ng Patriarch ng Angkan ng Lian. Ano? Tumakas ang malanding iyon na si Jiang Xiaoro. Pagkarinig pa lamang ng balita, nagkadurog-durog ang tasang hawak ni Lian Chengyu. Plak! Sumabog ang mainit na tsaa at muntik nang mapasigaw si Zhao Tiezu sa gulat. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kalaki ang galit ni Lian Chengyu. Sa katotohanan, si Lian Chengyu ay may malalim na kompleks sa sarili, mababa ang tingin sa sarili, ngunit lubhang mapagmataas. Sa harap ng mga piling mandirigma ng malalaking tribo, kailangan niyang magpakumbaba. Ngunit sa harap ng mga maralitang kasapi ng sariling angkan, hindi niya matanggap na may sisira sa kanyang dangal. Kagaya na lamang ng kanyang pagnanasa kay Jiang Xiaoro. Kailanman ay hindi niya ipinakita ito sa kanyang mga tauhan, tulad ng isang emperador na nagkakagusto lamang sa isang alipin ng palasyo, maaari niyang puntahan, ngunit hindi niya hahabulin. Para sa kanya, paano magiging karapat-dapat ang isang hamak na babae upang habulin ng isang tulad niya? Dahil dito, hindi man lang alam ni Zhao Tiezu ang totoong balak ng kanyang pinuno. Kaya't lalo siyang nagtaka kung bakit ganito na lamang ang galit nito sa pagtakas ni Jiang Xiaoro. Lumayas ka na, malamig na wika ni Lian Chengyu at tinaboy si Zhao Tiezu. Ngunit sa kalooban niya ay naggangalit ang galit. Hindi ko akalain na ganoon siya katigas ng ulo, mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa mapasailalim sa akin. Isa sa dahilan ng kanyang pagkasuklam ay ang pambihirang ganda at kariktan ni Jiang Xiaoro. Ngunit higit sa lahat, may mas malalim na dahilan. Lumaki si Lian Chengyu sa isang angkang kapos sa yaman, kahit anong nais niya, kailangang makiusap muna sa malalaking tribo para lamang sa tira-tirang yaman. Ang matagal na pagdaramdam na iyon ay nagbunga ng matinding pagnanasa. Lahat ng bagay na hindi sa kanya, nais niyang makuha. At ang mga bagay na sa kanya, walang sinumang dapat makialam. Para kay Lian Chengyu, si Jiang Xiaoro ay pag-aari ng angkan ng Lian, at dahil siya ang tagapagmana, siya lamang ang may karapatan dito. Ang pagtakas nito ay isang paglapastangan na hindi niya mapapatawad. Malamang patay na rin ang malanding iyon. Isang batang babae na kasing tanda lamang ng 15, naglakas loob tumakas sa malawak na kabubatan, halos katumbas ng pagpapakamatay. At magpadala ng mga tauhan upang hanapin siya. Impossible. Napakalawak ng kabubatan, sino ang makapagsasabi kung saan siya nagtungo? Bukod pa rito, kung ipapadala niya ang mga tauhan ng kampo ng mandirigma, tiyak na may mamamatay sa kanila. Hindi iyon sulit. Makalipas ang ilang sandali, may dumating pang masamang balita. Ang mga lalaking uminom ng blood-thinning pill ay isa-isang bumigay. Higit pa nga ang itinagal kaysa sa inasahan ni Lian Chengyu, ngunit ngayon, lahat sila ay sobrang hina, bawat uboy may kasamang dugo. Sila ang haligi ng kani-kanilang pamilya, mga umaasang makapagdagdag ng pagkain sa pamamagitan ng pagpipino ng buto. Ngunit ngayoy bumagsak silang lahat. Sa mga nagdaang araw, ilan na ang namatay sa gutom at lamig, unang-una ang matatanda at may sakit. Ang mga pamilyang nawalan ng malalakas na lalaki ay halos walang pag-asa. Ngunit hindi na ito pinansin ng mga nakatataas sa angkan. Wala nang ipinamigay na pagkain, sa tingin ni Lian Chengyu, wala na silang silbi. Ang natitirang kaunting supply ay inilaan para sa mga susunod pang lalaking gagamitin sa pagpipino ng buto ng halimaw. Kahit mga pangalawa at mahihinang uri na lamang ang natira, hindi mahalaga, malapit nang matapos ang pagpipino ng buto. Sa kanilang malamig na pananaw, itinuro nilang si Ion ang may sala sa lahat ng ito. Kaya't dumagsa sa harap ng tirahan ng Patriarch ang mga nagugutom na pamilya, humihingi ng pagkain at umaasang makakuha muli ng blood-thinning pill na sa kanilang paniniwala ay isang himala na minsan nang nakapagsalba ng buhay. Ngunit mariing tinanggihan ng mga nakatataas ang hiling na yon.
Si Zhao Tiezhu, ngayon ay nakataas ang ulo at nakatayo sa entablado, ay tumingin ng may paghamak sa mga babae't batang nakapila. Dati isa rin siyang mahirap, ngunit ngayon naniniwala siyang nakaangat na siya, isang tauhan ni Lian Chengyu. At kung sakaling maging Kingdom Knight si Chengyu balang araw, makikinabang din siya, at magiging isa sa mga aliping may kapangyarihan. Ano ba itong ingay? Gusto niyo pa ng himalang gamot? Alam niyo ba kung gaano kamahal ang pagpipino nito, sigaw niya, puno ng pagyayabang. Sa totoo lang, kahit pagsamasamahin ang buhay niyo, hindi sapat upang ipagpalit sa iisang gamot. Gutom. Gamot? Kalimutan niyo na. Minsan nang iniligtas ng angkan ang mga lalaki niyo, at ngayon ay aasa pa kayo ng pangalawa. Sila'y nadapuan lamang ng salot. Kasalanan ba ng angkan yon? Kung may dapat kayong sisihin, si iyon. Ang demonyong iyon, kahit patay na, patuloy pa ring nagpapahamak. Agad niyang pinainit ang ulo ng masa. At mula sa hanay ng tao, may tinig na sumingit, paos at mapanlinlang. Si Sundalo Zhao ay tama. Lahat ito kasalanan ng malas na iyon. Si Lian Qihua iyon, na matagal nang naghihintay ng pagkakataong mag-udyok. Pati na rin ang mga akit na si Jiang Xiaoro. Tinanggap sila ng ating angkan, pinakain, binigyan ng tirahan, pero kapalit ay kapahamakan. Mga kababayan, kung may dapat tayong sisihin, silang dalawa iyon. Sa desperasyon, hindi na nakilala ng mga tao ang totoo sa kasinungalingan. Sa isip nila, si iyon niya ang dahilan ng pagbagsak ng kanilang mga mahal sa buhay. At ngayong tumakas na ang malanding iyon, ayaw harapin ang parusa. Sunugin natin ang bahay niya. Siguraduhin natin kahit bumalik pa siya, mamamatay siya sa lamig at gutom. Kumakaway si Lian Qihua ng kanyang lumang balabal na parang watawat, at ang masa ay madaling naudyukan. Muli nilang nilusob ang barong-barong ni Jiang Xiaoro. Ilang sulo ang inihagis, at sumiklab ang mga tuyong dingding na may halong dumi ng baka. Ang dagundong ng apoy ay parang sigaw ng mga demonyo, at ang itim na usok ay tinakpan ang pulang kalangitan. Mula sa malayo, pinanood lamang ni Lian Chengyu ang lahat, walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha. Ang pagsunog sa bahay ay hindi sapat upang maibsan ang kanyang galit, ang tanging mahalaga ay mahuli si Jiang Xiaoro. Magpasa ng utos, malamig niyang wika kay Zhao Tiezhu na nasa kanyang likuran. Huwag hayaang maantala ang pagpipino ng buto. At kung matagpuan niyo si Jiang Xiaoro sa pangangaso, dalhin niyo siya sa akin. May gantimpala. Masusunod, Young Master Lion. Sisiguraduhin kong maisa sa katuparan, mabilis na tugon ni Zhao Tiezhu bago siya umalis. Sa likurang kabundukan ng tribong Lian, natanaw ni iyon ang makapal na usok na umaakyat mula sa malayo. Hindi man niya makita ang mismong pinagmumulan ng apoy, madaling hulaan kung ano ang naganap. Ngumiti lamang siya ng malamig at hindi nagsalita. Balak na rin naman niyang dalhin palabas ng malawak na ilang si Jiang Xiaoro, kaya baliwala ang pagkasunog ng kanilang tahanan. Pumikit si iyon at nagsimulang huminga at magpalabas-pasok ng Heaven Earth Yuan Qi. Ngayong nabuksan na niya ang kanyang mga meridian, kaya na niyang magsagawa ng expiration, ang pagsipsip ng Heaven Earth Yuan Qi. Kapag nakumpleto ang isang ikot, unti-unting ilalabas ng katawan ang enerhiya sa pamamagitan ng mga butas ng balat, pinapanday at pinapalakas ang katawan sa isang dahan-dahang proseso. Ang mga meridian ang nagsisilbing mga daanan ng Qi. Ngunit kay Lin Sintong, ang kanyang mga meridian ay tuyo at sirado, kaya hindi niya kayang magsagawa ng expiration, at hindi niya malayang magamit ang lakas ng kanyang katawan. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong malaking hadlang, nagawa pa rin niyang maabot ang napakataas na antas sa martial arts, isang pambihirang tagumpay. Hindi ito alam ni iyon. Nakaupo siya sa kalmadong pagkakapanhik, halos parang wala sa sarili, at sinimulan ang kanyang paghinga ng Yuan Qi. Bagamat tila payak, hindi madali ang expiration. Sinusubok nito ang kakayahan at talino ng isang tao. Kung walang talento, hindi kailanman maaabot ang estado ng katahimikan. Sa halip, ramdam ang kabagalan ng oras. Makalipas ang 20 oras o maging 2 araw ng pag-upo ng nakahalukip-kip, mararamdaman ng tao ang matinding pagkabagot. Kadalasan, nawawalan ng tiyaga ang karamihan. Lalo na ang mga batang hindi mapakali, hindi nila kaya ito. Ngunit kung makakapasok sa tunay na estado ng pagninilay, nawawala ang konsepto ng oras. Sa isang kisap mata, ilang araw na ang lumipas, ngunit para sa nagsasanay, para lamang itong isang maikling pagtulog. At si iyon ay nasa ganoong kalagayan ngayon. Bagamat karaniwan lamang ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa ay naiiba.
Mayroon siyang pambihirang pakiramdam at, higit sa lahat, ang lilang kristal na nakatago sa kanyang kalooban. Ang lilang kristal ay isang banal na kasangkapang kaugnay ng enerhiya. Ang laman ng katawan ay may espiritu, ki, at kaluluwa. Ang laman ay para sa espiritu, ang kaluluwa ay para sa kaluluwa, at ang ki ay ang mismong lakas. Sa tulong ng lilang kristal, napakadali para kay iyon ang pagsasama at pag-ipon ng ki. Mabilis niyang sinisipsip ang Heaven-Earth Yuan Ki, at mas mabilis pa ang pagdaloy nito sa kanyang mga meridian kaysa sa isang ordinaryong tao. Kaya tuluyan na niyang nakalimutan ang pagdaan ng oras. Mula dapit-hapon hanggang hating gabi, at mula hating gabi hanggang pagsilang ng bukang liwayway. Lumamig ang bundok at nabasa ng hamog ang kanyang mga damit. Isang manipis na patong ng puting yelo ang namuo sa kanyang buhok. Bago pa man, pinaalalahanan niya si Jiang Xiaoro na huwag siyang hanapin, bagkus ay maghintay sa bahay sa puno ng walang pag-aalala. Doon ay may sapat na pagkain na maaari niyang lutuin kung siya'y magugutom. Pag-akyat ng araw sa kalangitan, tila ginintuan ang buong mundo. Ang malawak na lupain ay kumislap sa ilalim ng liwanag, at ang bundok ay muling nabuhay upang salubungin ang binyag ng gintong sikat ng araw. Ngunit nanatiling walang kibo si iyon. Nakaharap ang kanyang murang mukha sa araw, at tila sumasayaw ang maliliit na liwanag sa ibabaw ng kanyang balat. Lumipas ang maghapon at muling dumilim. Isang araw at isang gabi siyang nakaupo roon, hindi man lang kumakain ng kahit isang butil. Para siyang batong hindi matinag. Ngunit kung taglay mo ang kanyang paningin, makikita mong lumilipad papalapit sa kanya ang napakaraming butil ng liwanag na bumabalot sa buong katawan niya. Nagmistulang kristal ang kanyang mga meridian sa ilalim ng dumadaloy na gintong liwanag. Sa liwanag na yon, tila naging malinaw at transparent ang kanyang buong katawan. Maging ang kanyang sariling panloob ay nasilip niya, isang perpektong guhit ng meridian na nagniningning. Isang kahangahangang tanawin. Habang patuloy ang pagsisid ng kanyang diwa, lalong tumitingkad ang liwanag ng kanyang meridian, at uminit ng uminit ang kanyang katawan. Sa kanyang isip, isa-isang lumitaw ang mga galaw ng Dragon Rib Tiger Bone Fist, parang isang pelikulang paulit-ulit na umaandar. Sa espiritual na mundo, walang kapaguran niyang inuulit ang bawat galaw. Sa kanyang likuran, sumilay ang mga anino ng isang dragon at isang tigre, parehong naglalakasan. Mas lalo pang lumalim ang kanyang kalagayan. Ramdam niya ang unti-unting pagdiin sa kanyang katawan, pinipiga at pinapatibay ang bawat himaymay ng laman. Naging mabigat ang kanyang mga buto, at ang kanyang dugoy parang pilak na kumakapal. Matapos ang Dragon Rib Tiger Bone Fist, sinimulan niyang isagawa ang Elephant Swallowing Technique. Hindi ito isang teknik sa kamao, kundi isang hanay ng mahiwagang galaw, higit pang misteryoso kaysa sa Dragon Rib Tiger Bone Fist. Napakalakas ng enerhiyang kinakain nito. Kapag naubos ang lakas ng katawan, kusa nitong binubuksan ang sarili upang sumipsip mula sa kalikasan, tulad ng esponghang sumisipsip sa dagat ng enerhiya. Si iyon ay ganito ngayon, malayang nilalangoy sa dagat ng lakas. Nang sa wakas ay umabot sa sukdulan ang naipong Yuan Ki, at matapos niyang ulit-ulitin ang Elephant Swallowing Technique at Dragon Rib Tiger Bone Fist. Peng! Biglang narinig ni iyon ang pagsabog mula sa loob ng kanyang katawan. Umagos ang isang marahas na hininga pataas sa kanyang lalamunan, at sa pagbuka ng kanyang bibig, ibinuga niya ang isang malapot at maitim na dugo. Ang dugong iyon ay makapal at malagkit. Ngunit matapos mailabas, naramdaman niyang napuno siya ng lakas, parang ambrosyang bumuhos mula sa langit at dumilig sa kanyang buong katawan. At nang lumunok siya, dama niyang maging ang kanyang laway ay matamis, na para bang nektar na nagbibigay ng walang kapantay na kaginhawaan. Alam niyang naabot na niya ang ikalimang antas ng Mortal Blood, ang Ki Gatherer. Ang Ki Gatherer ay hangganan sa pagitan ng Mortal Blood at Purple Blood, ang pintuang daan ng isang tao upang makalampas sa pagiging mortal. Kamangha-mangha! Napakagandang pakiramdam, biglang iminulat ni iyon ang kanyang mga mata. Kumislap iyon na parang kidlat, sumisingasing sa dilim. Tumalon siya, para bang isang tigre na nabuhay sa batuhan. Ngayong naabot na niya ang Ki Gatherer Realm, dama niyang umaapaw ang kanyang lakas. Mabilis niyang itinapak pababa ang kanyang kanang paa. Boom! Bumuka at nagkabitak-bitak ang batong bakal sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakangiting tinitigan ni iyon ang nagkapira-pirasong bato. Ang lakas ko ngayon ay higit na maraming ulit kaysa noong nasa Meridian's Realm pa ako. Ang pagbuhat ng 3,000 kilo ay kaya ko na, mas higit pa sa 500 kilo na itinuro ni Yao Yuan noon.
Kung kaya niyang magbuhat ng 6 na cauldron o 3,000 kilo, hindi nakapagtataka na nadurog ang bato. At kung ang bigat na iyon ay maisa sa loob ng isang kamao, ang magiging pinsala ay higit na nakakatakot. At sa ilalim ng Dragon Rib Tiger Bone Fist, ang kanyang suntok ay lalong higit pa sa sariling lakas ng kanyang katawan. Sinabi noon ni Yao Yuan na kapag lubos na nahasa ang Dragon Rib Tiger Bone Fist, kayang buhatin ng isang tao ang 500 kilo at hilahin ang busog na may bigat na 9 na pikul. Ngunit kahit kalahati pa lamang ng teknik ang aking nakikilala, nasa akin na ang ganitong lakas. Kapag natapos ko ang 18 anyo ng Dragon Rib Tiger Bone Fist, tiyak na aabot sa higit 5,000 kilo ang aking kaya. Sa oras na yon, maging ang busog na may bigat na 100 pikul ay para lamang naglalaro ng holen, ang palaso'y lilipad ng libu-libong talampakan, kayang butasin maging ang bakal. Kung sa sinaunang panahon ng daigdig ako nagtaglay ng ganitong kapangyarihan, maaari kong magwagi sa isang digmaan ng mag-isa. Sapagkat noong una, sa banggaan ng 2 hukbo, sapat ng isang palasong papatay sa general ng kalaban upang bumagsak ang kanilang hukbo. Naisip iyon ni Ion at bigla niyang naramdaman ang kumakalam na tiyan. Napakatakaw ko talaga na pabuntong hininga siya. Wala siyang magawa kundi tanggapin ito, likas sa mandirigma ang magkaroon ng malakas na gana. Ang lakas na ginamit niya upang durugin ang itim na batong bakal ay katumbas ng lakas na makapagpapatagal ng isang karaniwang tao ng ilang araw. Kapag ang isang mandirigma ay nakapasok na sa antas ng key gatherer, taglay niya ang lakas na higit pa sa isang kawan. Ngunit kung nais niyang umangat, kinakailangan ang walang humpay na pagsasanay. Ang paggamit ng lakas na iyon sa pagkultibo ay nangangahulugan ng malaking konsumo ng enerhiya, at tanging pagkain lamang ang makapupuno nito. Pinilit tiisin ni Ion ang gutom at sinanay ang isang anyo ng Dragon Rib Tiger Bone Fist. Kayang-kaya niyang durugin ang bato sa isang hampas. Ang mapangwasak na lakas na taglay niya ay maihahambing na sa kailin sintong, kahit nasa pinipigil na kalagayan ito. Tunay ngang iba ang antas ng key gatherer. Ngunit hindi ako maaaring masyadong mahumaling sa teknik na ito. Tulad ng sabi ni Miss Lin, gaano man ito kahusay, isa pa rin itong batayang teknik ng pagkultibo. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya ito maaaring maliitin. Dapat ko pang pagbutihin. Pinuhin ito hanggang sa perpeksyon, at lampasan ang mga nakagawiang anyo, pagsamahin at lubos na angkinin hanggang maging akin mismo ang Dragon Rib Tiger Bone Fist. Habang iniisip ito, pinaandar niya ang kanyang teknik at mabilis na tumalon sa kabubatan na parang pusa, bago bumalik sa bahay puno. Sa loob, si Jiang Xiaoro ay natutulog pa rin, ngunit hindi mahimbing. Nakahiga siya sa tagiliran, isang mahaba at maputing hita ang bahagyang lumabas sa kumot na mahigpit niyang yakap. Ang kanyang maliit na kamay ay kumakapit din sa sulok ng kumot, habang ang mukha ay maputla at ang kilay ay nakakunot. Sa kanyang makinis na noo, umusbong ang isang butil ng pawis. Alam ni Ion na nananaginip ng masama ang kanyang kapatid. Sa murang edad na 15 taon, pinagdaanan niya ang trahedya at pagyugyog ng damdamin, kahit tapos na ang lahat, nanatili pa rin ang kanyang takot at pangamba. Dahan-dahan siyang lumapit at humiga sa tabi ng dalagita. Marahan niya itong niyakap mula sa likuran at ibinulong, huwag kang mag-alala, lagi akong nasa tabi mo. Ang kanyang tinig ay tila mahika. Unti-unting nagluwag ang kunot sa kilay ni Jiang Xiaoro, bumitaw ang mahigpit na kapit sa kumot, at bahagyang sumilay ang isang payapang ngiti sa kanyang labi. Maingat na hinila ni Ion ang kumot upang matakpan din ang sarili. Nakasapin pa rin ang kanyang damit. Sa loob ng 2 buwan ng walang tigil na pagsasanay, halos hindi siya nakakatulog tuwing gabi. Ngunit ngayong gabi, sa payapang bahay puno na para lamang sa kanilang dalawa, nagpasya siyang magpahinga at samahan ang kapatid. Sa dilim, nasilayan niya ang may ilap na sinag na nagmumula sa ulo ng Chailin, tila maliliit na alitaptap na unti-unting lumalapit sa kanya. Ngayon na nakapasok na siya sa Key Gatherer Realm, ang kanyang katawan ay labis na uhaw sa enerhiya. Ang purple crystal sa kanyang puso ay agad na sasaluhin ang lahat ng iyon upang patuloy na patibayin ang kanyang katawan. Ngunit gaano man ito magpuno, hindi ito maihahambing sa kasiyahan ng tunay na pagkain. Sa pag-iisip nito, mas tumibay ang kanyang pasya, iiwan niya ang Cloud Wilderness at tatahakin ang malawak na mundo upang maging isang walang kapantay na dalubhasa. Sa pag-akyat niya sa rurok ng daigdig ng mga mandirigma, matatanaw niya ang tanawin ng kaluwalhatian. Dahan-dahang binalot siya ng antok. At kahit sa pagtulog, ang purple crystal ay patuloy na pumipintig kasabay ng kanyang puso, tinutustusan ng walang patid na lakas ang kanyang katawan.
Samantala, sa nayon ng angkan ng Lian, umaalingaw-ngaw ang mahihinang daing hanggang hating gabi. Ang mga iyon ay mula sa mga malalakas na lalaki na nagkasakit matapos magpino ng mga buto ng halimaw na frost python. Ayon sa hula, hindi na sila dapat nakaligtas ng 5 araw, ngunit nakaraan na ang 7 gabi at nananatili pa silang humihinga, bagaman nag-agaw buhay. Bawat araw ay lugaw lamang ang kanilang nakakain, at wala silang lakas upang bumangon. Ang kanilang mga matay may itim na bilog, at wala ni bahid ng dugo sa kanilang mukha. Ito ang malupit na epekto ng blood thinning pill. Sinusunog nito ang buhay ng tao, pinapadaloy ng manipis ang dugo, at binabaon sila sa banig ng karamdaman. Ngunit maliban sa pinsalang iyon, kakaunti lamang ang iniwang laso ng frost python. Dapat sana'y higit na nakamamatay ang laso ng halimaw, ngunit walang sinumang nag-abalang magtaka. Dahil sa angkan ng Lian, abala ang lahat sa paghahanda ng isang malaking pagdiriwang, isang kasayahang magtatakda ng kinabukasan ng kanilang tribo, tanda ng matagumpay na pagpipino ng buto ng halimaw. At dumating na ang balitang ikinagalak ni Lian Chengyu. Ang buto ng frost python ay napino na bilang diwa ng buto ng halimaw at nangyari ito 10 araw ng mas maaga kaysa inaasahan. Napakabilis! Hahaha, sigaw ni Chengyu, hindi maitago ang kasiyahan. Sa kanyang tabi, dumating ang patriarka, ang kanyang sariling lolo, na tuwang-tuwa rin. Sa isip nito, kapag nakapasok na si Chengyu sa Purple Blood Realm at napili ng Tai a Divine Kingdom, pati siya ay makakasama sa lungsod upang malasap ang marangyang buhay na matagal na niyang inaasam. Si Chengyu naman, nalimutan na ang pagkawalang bahala kay Jiang Xiaoro. Ano ang halaga ng isang babae kumpara sa kayamanang handog ng Desolate Bone Essence? Sa kanyang darating na pag-angat, hindi na siya maubusan ng kababaihan. Kinabukasan, sa gitna ng panalangin ng mga nakatatanda, siya ay pinagsilbihan ng 416 na taong gulang, payat at may magaspang na balat, ngunit kabilang na sa pinakamaganda sa kanilang maliit na tribo. Sa karaniwang araw, maaaring pinagsamantalahan na niya ang mga ito, ngunit ngayong gabi, ang kanyang puso ay payapa, isinasaayos niya ang kanyang kalooban para sa kinabukasang magtatakda ng kanyang kapalaran. Kinagabihan, nag-ayuno si Lian Chengyu, nagsindi ng insenso, at nagmuni-muni buong magdamag upang dalhin ang sarili sa pinakamainam na kalagayan ng isipan. Kinabukasan, pagsikat ng araw, formal nang nagsimula ang selebrasyon. Pinangunahan ni Zhao Tiezhu, at ng mga mandirigmang naghahanda ang pagdadala ng malaking tambuli na yari sa buto, gamit ng tribu ng Lian sa pag-aalay sa langit. 2 malalakas na lalaki ang buhat dito, at isa pang may malakas na baga ang umihip ng buong lakas. Umalinggaw ang malalim na tunog sa buong nayon ng Lian at umabot hanggang ilang kilometro ang layo. Dumating na ang maswerteng oras, sigaw ni Zhao Tiezhu ng buong lakas. Napakarangyang selebrasyon na ito kaya't lahat ng tao sa tribu'y dumalo, kahit mga sanggol na 1 taong gulang pa lamang ay karga ng kanilang mga ina. Puno ang lugar, siksikan ang tao. Dong! 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 Umuugong ang tambol. Sa simula'y mabagal, ngunit unti-unting bumilis ang ritmo. Halos mapunit na ang matandang balat ng baka na nakabalot dito sa lakas ng hampas. Ihandog ang mga hayop, muling sigaw ni Zhao Tiezhu. Namumula ang kanyang mukha at labis ang kasiglahan, isang malaking karangalan ang maging tagapagtaguyod ng seremonyang ito. Hinila ng mga mandirigmang naghahanda ang huling baka ng tribu at pinatay ito. Noong una, 3 ang baka ng tribu, ngunit dala ng matinding kakulangan sa pagkain, nauna ng kinatay ang 2 at ginawang bacon, kung saan halos lahat ay napunta sa mga nakatataas, at kaunting bahagi lamang ang naibigay bilang gantimpala sa mga malalakas na lalaki. Ngayon, maging ang huling baka ay isinakripisyo. Isa itong hakbang na parabang pagsunog ng tulay, wala nang balikan. Nang wala na silang baka, lalong magiging mahirap ang pagsasaka sa lupang batbat ng batong itim na bakal. Kahit si Zhao Tiezhu at ang kanyang mga kasama, mahihirapan kumpara sa lakas ng isang baka. At si Lian Chengyu magbubungkal ba siya ng lupa gamit ang sariling lakas? Nang patayin ang baka, tinipon ang dugo. Dumating ang mangkukulam ng tribu, ipinahid sa kanyang katawan ang dugo, at nagsimulang sumayaw na tila sinasaniban. Oo, siya rin ang mangkukulam na minsang nanguna sa pagbato ng dumi ng baka sa bahay ni Jiang Xiaoro. Sa katunayan, iisa lang ang mangkukulam ng tribu ng Lian. Sa wakas, naihanda na ang buto. Napakaganda! Ngayon, maaari nang maging Purple Blood Warrior si Batang Panginoon Lian, ipinagyabang ni Lian Qihua sa gitna ng mga tao. Sa lakas ng kanyang tinig, marami ang nakarinig.
Ako'y nakarinig, kapag napili raw si Batang Panginoon Lian ng kaharian, maisasama niya tayo sa malaking lungsod para mamuhay ng maginhawa. Magbabago kaya ang aming kapalaran? Para sa akin na matanda na, baka wala ng halaga. Ngunit ang anak ko'y 10 taong gulang pa lamang kung makaalis siya sa pusaling ito, malaking bagay na Ang iniisip lamang ng mga taga-wilderness ay ang kanilang kinabukasan. Ngayon, wala na silang baka, ubos na ang halamang gamot sa bundok, at walang laman ang imbakan ng butil, ubos na ang lahat ng pag-aari ng tribu ng Lian. Kung sila'y mabigo, hindi na maisip ang magiging kapalit. Hindi kaya magkaproblema ang lahat ng ito, tanong ng isang lalaki, nanginginig sa kaba. Puwey! 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 Anong sinasabi mo? Walang magiging mali, singhal ng iba. Nag-umpisa ang mga tao sa masiglang usapan, puno ng pag-asa na makakamtan ni Lian Chengyu ang Purple Blood at mapili sa seleksyon ng kaharian. Mama, magkakaroon ba tayo ng karne? Tanong ng isang batang 3 taong gulang habang nakatingin sa karne ng baka na niluluto sa malaking kawa. Hindi niya mapigilang lumunok. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Alay iyan sa mga Diyos, paano nila ibibigay sa iyo? Mabilis na tinakpan ng babae ang bibig ng anak, bakas ang takot sa kanyang mukha. 2 oras tumagal ang seremonya bago ito nagtapos. Sa wakas, lumabas si Lian Chengyu suot ang maringgal na balabal at pilak na baluti. Ngayon, umaapaw ang kanyang sigla. Sa kanyang harapan, may isang kahong jade na natatakpan ng pulang seda. Huminga siya ng malalim. Dumating na ang sandali upang tuparin ang kanyang pangarap. Dahan-dahan niyang inalis ang seda at inilantad ang laman ng kahon, isang desolate bone essence na kasinlaki ng kamao. Ang butong ito ang bunga ng lahat ng yaman ng kanyang pamilya. Hindi ito kaaya-ayang tingnan, kulay putik at walang kinang kumpara sa malinaw na kristal na desolate bone relic. Ngunit iyon ay sapagkat likha lamang ito ng paurong na paraan ng paglilinis, pinakuluan ang buto ng frost python sa Leafire water, at pinausukan hanggang maging kristalisado. Kaya naman, kahit mukhang hamak na putik, para kay Lian Chengyu, ito ang pinakamagandang obra sa mundo. Ito ang kanyang kinabukasan, ang lahat ng kanyang pag-asa. Kalmado niyang kinuha gamit ang 2 kamay at nilunok ang buto. Mabigat, malapot at lasang putik ang buong laman. Ngunit hindi siya nag-aksaya ni isang piraso, kinain lahat, maging ang baka sa kanyang mga daliri ay dinilaan niya. Nang matapos, siya'y kinakabahan. Unang beses niyang kumain ng desolate bone essence. Alam niyang mabagsik ang enerhiya nito, ngunit matibay ang kanyang katawan, tiyak niyang kakayanin niya. The ceremony is over. Lumabas ang lahat, muling sigaw ni Zhao Tiesu. Pinagtabuyan ng mga mandirigma ang mga tao upang walang makagambala kay Lian Chengyu. Doon sa altar na pinabanal ng mangkukulam, sisikaping abutin ni Lian Chengyu ang Purple Blood. Gayunman, hindi lubusang lumayo ang mga tao. Nanatili silang nakamasid mula sa malayo. Nakita nilang nakaupo si Lian Chengyu nang nakaluhod, inaayos ang kanyang paghinga upang buksan ang kanyang mga meridyan. Ngunit, ang inaasahang bugso ng init na tatagos sa kanyang katawan, ang sensasyong parabang sasabog sa lakas, ay hindi dumating. Tahimik lamang ang kanyang dibdib, parabang ordinaryong putik lang ang kanyang nilunok. Ha! Napakunot ang noo ni Lian Chengyu. Baka naman may kaunting pag-aantala. Kailangan bang maghintay pa? Pinilit niyang maghintay, pinakalma ang sarili. Manatiling kalmado. Kapag kumawala ang lakas ng desolate bone essence, magiging parang alon ito. Kahit matibay ang katawan ko, baka mahirap itong tiisin. Ngunit kapag nalampasan ko iyon, ako'y magiging tulad ng isang phoenix na muling nabuhay mula sa abo. Ito ang paulit-ulit niyang iniukilkil sa isip habang nagpipigil. Subalit 15 minuto ang lumipas at wala pa rin kahit anong pagbabago. Unang beses niyang kainan ang ganitong bagay kaya hindi niya alam kung gaano katagal bago umepekto. Baka raw mabagal lang tunawin ng tiyan. Baka nga. Habang lumilipas ang mga segundo na naging minuto, nagsimulang mabalot ng pagdududa si Lian Chengyu. Dahil napakahalaga ng bagay na yon, kinabahan siyang baka may nangyaring mali. Bakit hanggang ngayon ay wala pa ring epekto ang kakanyahan ng buto ng halimaw? Noong binili niya ang buto, maingat niya itong sinuri, wala itong bakas na dati ng pinanday. Sa simula ng proseso ng pagpipino, lumitaw pa nga ang laso ng frost python na nabanggit sa mga aklat, na nagpahina sa maraming malalakas na lalaki. Nangangahulugan iyon na tunay ang buto ng halimaw. May mali kaya sa proseso ng pagpipino?
Ngunit nang isipin niyang mabuti, imposible yon. Maraming tao ang nakamasid habang isinasagawa ang pagpipino at madalas din niya itong suriin. Paano magkakaroon ng problema? Si Lian Chenyu ay hindi pangkaraniwang tao. Pagkaraan ng malalim na pag-isip, agad niyang pinakalma ang sarili at bumulong. Ang putik ay tumitibay matapos ang ulan, ngunit ang Jade Amber ay kailangang ilibing ng milyon-milyong taon bago mahubog ng lupa. Ang mais ay maaani sa loob ng isang taon, ngunit ang isang pildoras ng immortalidad ay nangangailangan ng napakahabang panahon upang masipsip ang diwa ng kalikasan. Maaaring makapagsulat ang isang huwad na mangkukulam ng isang aklat ng teknik sa 3 araw, ngunit ang unang emperador ng Tai A Divine Kingdom ay nagsanay ng 10,000 taon bago malikha ang Tai A Sacred Technique. Ang bloke ng putik ay madudurog sa isang tapak, ngunit ang Jade Amber ay nagiging pamana ng mga henerasyon. Ang mais ay nagiging basura ng tao, ngunit ang pildoras ng immortalidad ay kayang gawing Diyos ang isang hari. Ang huwad na teknik ay panlilinlang lamang sa mga mangmang, ngunit ang Tai A Sacred Technique ay ipapasa sa mga susunod na panahon, hinahangad ng mga mandirigma. Upang makamit ang kadakilaan, ang pagtitiis ay kailangang hasain. Kung hindi ko matatagalan ang ilang minutong ito, paano ko maaabot ang dakilang tagumpay? Dahil dito, nagbalik sa katahimikan ang kanyang kalooban. Ngunit lumipas ang 1 oras. Nananatili pa ring payapa ang kanyang mukha, paulit-ulit na inuusal ang sariling mga salita. 2 oras. Pumapatak na ang pawis sa kanyang noo. 4 na oras. Namumula ang kanyang mga mata, at mariing nakasakal ang mga kamao, baon ang mga kuko sa laman. 6 na oras. Si Zhao Tiezu at ang iba ay nangangalay na ang mga paa. Ang mga tao namang nakapaligid, nasabik na makita siyang umaangat upang madala sila sa lungsod, ay halos manigas na ang lieg sa kahihintay. 8 oras, lubog na ang araw. Maghapong nakaupo si Lian Chenyu sa kanyang walang katapusang meditasyon. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Sa loob ng kanyang puso, sumisigaw siya. Umuumbok ang mga ugat sa kanyang noo na parang gumagapang na bulete, nagbigay sa kanya ng nakakatakot na anyo. Nang makita nila ang kanyang anyo, biglang napatindig ang lahat, maging ang patriarka ng Angkang Lian ay nakatutok ang tingin. Pinaniniwalaan nilang iyon na ang maalamat na pagsabog ng lakas mula sa buto ng halimaw. Sobrang tindi ng enerhiya at nasa sukdulan na ang katawan ni Lian Chenyu. Kung magkamali lamang ng bahagya, maaari ring sumabog ang kanyang mga ugat. Hindi ilang mandirigma sa kasaysayan ang naghangad at nilamon ng sabay-sabay ng kakayahan ng buto. Ngunit sa halip na makinabang, sumabog lamang ang kanilang mga katawan. Umatras kayong lahat. Huwag kayong makialam. Patayin ang sinumang lalapit, mariing utos ng patriarka. Ito ang pinakamahalagang sandali ni Lian Chenyu. Kapag naistorbo siya, maaaring masira ang kanyang mga meridyano at tuluyang mawala ang pagkakataong makaalpas. 10 oras. Madilim na ang langit, nakasabit ang buwan sa pagitan ng mga bituin. Ngunit ang matatanda ng angkan at mga kasapi ng kampo ng mandirigma ay hindi umaalis. Naghintay ang mangkukulam at ang doktor, kumain lamang ng kaunting pagkain habang nakabantay. Paminsan-minsan ay lumuluhod ang mangkukulam upang ipagpatuloy ang ritual at ipanalangin si Lian Chenyu. At noon, biglang napasigaw si Lian Chenyu mula sa kanyang meditasyon. Ah! Isang malalim at malakas na sigaw, gaya ng dagundong ng mabangis na hayop na umaabot sa kalangitan. Boom! Bumuka ang altar na inuupuan niya, nabiyak dahil sa biglaang pagbugso ng kanyang enerhiya. Nakabutas na si Binatang Panginoon. Nakabutas na siya, tuwang-tuwang sigaw ni Zhao Tiezu. Nagdiwang ang mga kasapi ng kampo ng mandirigma, habang ang patriarka na may mumiti at hinaplos ang kanyang balbas. Tanging si Yao Yuan, ang instruktor ng kampo, ang nakatingin na may pagtataka. Sa kanyang pandinig, ang sigaw ni Lian Chenyu ay may kasamang matinding hinanakit at pagkamuhi. Mabilis na sumenya si Zhao Tiezu sa kanyang mga tauhan. Agad nilang sabay-sabay na isinambit. Pagbati sa Binatang Panginoon. Nakamtan na ang Purple Blood. Siya'y mabubuhay hanggang walang hanggan at pag-iisahin ang ilang. Malakas at sabayang umalingaw-ngaw ang sigaw, naririnig hanggang 5 kilometro ang layo. Lalong kumalat ang balita sa buong angkan ng Lian, si Lian Chenyu ay nakapasok na sa Purple Blood Realm. Ngunit sa gitna ng hiyawan at papuri, namutla ang mukha ni Lian Chenyu. Malabo ang kanyang tingin at nanginginig ang kanyang katawan. Puwah!
Bumuga siya ng sariwa at pulang dugo, parang umaagos na bukal. Tumalsik ito sa mukha ni Zhao Tiezhu, pinulaan siya mula ulo hanggang paa. Nanlaki ang mata ng lahat. Nagulat maging si Zhao Tiezhu, nanigas na parang estatwa. Chen Yu! Chen Yu, sigaw ng patriarka, mabilis na sumugod upang alalayan siya. Doktor! Tawagin ang doktor! Dumapa at gumapang papalapit ang matandang doktor, nanginginig ang mga binti. Nang sukatin ang pulso ni Lian Chenyu, puro kaguluhan ang kanyang nadama, hindi niya masabi kung ano ang tunay na nangyayari. Ngunit agad bumawi si Zhao Tiezhu, kumaway at nagsalita, huwag kayong mangamba. Normal lang ito. Nakalusot na si binatang Panginoon kaya't nagiging magulo ang kanyang pulso. Ang dugong kanyang nilabas ay hindi ordinaryo, kundi ang tinatawag na paglilinis ng utak at buto. Hindi niyo lang ito alam. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang mukha, warii walang anuman. Sa kanyang puso, si Lian Chenyu ay isang Diyos, at paano ba naman masasaktan ang isang Diyos? Hindi pinansin ng Patriarch ang sinabi ni Zhao Tiezhu. Sa haba ng kanyang naging buhay at karanasan, sapat na ang kanyang sariling pagtingin upang malaman ang sitwasyon. Kaya't may kaba niyang tinanong. Doktor, kumusta siya? Ngunit ang manggagamot ng angkan, na nakapaa at may limitadong kaalaman, ay hindi makapagsabi. Nabahala siya at halos tuluyang matulala sa tanong ng Patriarch. Ano nga ba ang alam niya? Ang kalagayan hindi ko matiyak. Gagawa ako ng reseta para sa nakababatang Panginoon. Matibay ang kanyang pundasyon at malakas ang kanyang katawan, kaya dapat ay maging maayos siya. Sigurado ka bang magiging maayos siya? Maaaring dahil lamang ito sa panghihina matapos ang breakthrough. Baka nagbalikwas lamang ang Yuan Qi sa kanyang katawan at makabawi rin siya kaagad. Ito, hindi makapagbigay ng katiyakan ang manggagamot. Pawis ang bumalot sa kanyang noo, ngunit pilit niyang pinanatili ang composure. Lahat ay nakasalalay sa magiging kalagayan ng nakababatang Panginoon. Ipainom ang reseta at hayaang makatulog ng mahimbing. Bukas-bukas malalaman natin. Ngunit ang sinabi niya ay parang wala ring sinabi, pawang kalabisan lamang. Sa gilid, lumapit si Yao Yuan at may bumulong sa tainga ng Patriarch. Ano ang sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ng Patriarch. Sinasabi mong nabigo si Chen Yu sa kanyang breakthrough. Kaagad niyang ibinaba ang tinig sapagkat napakalaking bagay nito at ayaw niyang kumalat. Humph malamang ay nabigo nga siya. Ang enerhiya ay bumaligtad sa kanyang katawan. Marahil ay may galit na nag-udyok dito, maingat na pinili ni Yao Yuan ang kanyang mga salita upang hindi masyadong ikabahala ng Patriarch. Ngunit sapat pa rin iyon upang ikahilo ng matanda. Paanong nangyari ito? Kahit si Zhao Tiezhu, na kanina pa kalmado, ay nataranta ng marinig iyon. Ngunit isang matalim na tingin ni Yao Yuan ang nagpatahimik sa kanya. Batid niyang hindi maaaring magkamali si Yao Yuan. Ito'y isa ng Purple Blood Warrior noon at may malawak na karanasan. Kung sinabi niyang nabigo si Chen Yu, iyon ang katotohanan. Nabigo talaga si Young Master Lian. Nakita ni Zhao Tiezhu ang nanghihinang si Lian Chen Yu, halos hindi na humihinga. Hindi na niya kayang linlangin ang sarili. Chen Yu napaurong ng ilang taon ang anyo ng Patriarch, wari biglang tumanda, habang niyakap ang walang malay na binata. Habang nag-uunahang lumapit ang iba, kaagad niyang inutusan ang nakapaligid, ang kabiguan ni Chen Yu ay hindi dapat lumabas. Huwag ipagsasabi kaninuman. Mahina ang tinig niya, ngunit malinaw. Ang tagumpay sana ni Lian Chen Yu ay nakaugnay sa dangal at kapangyarihan ng pamunuan. Kung malalaman ng tribu na nabigo siya, matapos isakripisyo ang mga mahihina at matatanda upang makuha ang diwa ng buto ng halimaw, ano ang iisipin ng lahat? Ano ang matitira sa kanilang karangalan? Paano pa nila mapapanatili ang pamumuno? At higit pa, patay na ang mga baka, wala nang halamang gamot, ubos ang pagkain. Kung malalaman ng lahat na hindi lamang nabigo si Lian Chen Yu, kundi umubo pa ng dugo, hindi ba sila mag-aaklas? Lahat ay umaasa na si Lian Chen Yu ang magbibigay ng liwanag sa kanilang kinabukasan. Dalhin siya sa looban. Walang hindi kabilang sa pamilya ang dapat lumapit, malamig na wika ng Patriarch. Ngunit ano ang sasabihin natin sa tribu? Tanong ni Zhao Tiezhu, litong-lito. Sabihin niyong nakapasok siya sa Purple Blood Realm, ngunit nasugatan ng marahas na enerhiya mula sa Desolate Bone. Kailangang magpagaling ng ilang araw. Ganito pinili ng Patriarch na pagtakpan ang katotohanan. Kailangang hintayin munang makabawi si Lian Chen Yu. Habang nagkakagulo ang buong angkan ng Lian,
ang tunay na sanhi ng lahat ng ito, si Ion, ay nag-ihaw ng pakpak ng manok sa kabundukan. Kumakanta pa siya habang nag-ihaw, ginagaya ang isang nakakatawang kanta mula sa pelikula ni Stephen Chow, Flirting Scholar, nang mahuli itong kumakain ng chicken wings imbes na naghihingalo. Mahilig ako sa chicken wings. Pinakapaborito ko ang inihaw. Pinakamasarap ang Hong Shao chicken wings. Ang kantang iyon ay walang saysay at wala sa tono, ngunit tuwang-tuwa pa rin si Ion habang inaawit ito. Mahirap ang mag-ihaw gamit ang panggatong, ngunit hindi iyon sapat upang pigilan ang isang matakaw. Maya-maya ay bumango na ang mga pakpak ng manok. Pumatak ang mantika sa apoy at mas lalo itong nag-alab. Tapos na, tinaga ni Ion ang karne sa kabinudburan ng pampalasa. Ate Xiaoro, tikman mo. Unang inabot niya kay Jiang Xiaoro ang natapos niyang inihaw. Mag-ingat ka, mainit pa, paalala niya. Sa kanyang puso, si Jiang Xiaoro ang pinakamahalagang tao sa mundo. Uy, bata ka, nagbibilin ka na sa nakatatanda. Tinapunan siya ng tingin ni Jiang Xiaoro. Noon, siya mismo ang nagluluto ng lugaw para kay Ion, hinihipan pa ito upang hindi mapasong kainin, habang paulit-ulit na sinasabihan ng, dahan-dahan lang, mainit pa. Isang simpleng salita, ngunit kay tamis pakinggan. Crispy sa labas at malambot sa loob ang pakpak na inihaw ni Ion. Kahit may ilang bahagi na medyo sunog, wala namang kaso. Kumuha si Jiang Xiaoro ng kagat at tumambad ang lambot at katas nito. Napakasarap. Ang sarap, nagliwanag ang mukha niya. Ano pang abang higit na kasaya kundi ang magkatabing nakaupo sa apoy at maghati ng masarap na pagkain kasama ang kanyang kapatid. Yun kumain ka rin. Siyempre. Pinag-isipan ko pa kung anong kahoy ang gagamitin para hindi mausukan ang karne. Ngumiti si Ion. Sa mga nakaraang araw, bumagal na ang kanyang pag-usad sa kultibasyon. Hindi na siya basta-basta nakaka-breakthrough. Sapagkat ang Key Gatherer Realm ay isang hadlang. Kung walang talento, maaaring habang buhay nang manatili rito ang isang tao. Ngunit nakalahati na ni Ion ang enerhiya sa ulo ng Chilin. Mas lalo rin niyang nauunawaan ang Purple Crystal, natutuhan niyang kontrolin ang bilis ng pagsipsip nito ng enerhiya. Noon, nang una niyang pasukin ang Meridian's Realm, muntik na siyang pumutok dahil walang tigil ang agos ng lakas sa kanyang ugat. Ngayon, kaya na niyang kontrolin ang pagsipsip upang hindi na maulit ang ganoong panganib. Ang enerhiya sa ulo ng Chilin ay mas masagana kaysa sa buto ni Lian Chengyu. Dapat ay sapat pa ito ng 10 araw. Pagdating noon, panahon na para sa pagpili ng kaharian. Ngunit habang nag-iisip, bigla niyang narinig ang isang mahinang tunog mula sa malayo. Mula nang maabot ang ikalimang antas ng Mortal Blood, lalong tumalim ang kanyang pandama. Madali na para sa kanya ang makarinig mula sa malayo. Ate Xiaoro, hintayin mo ako, wika niya bago tumalon mula sa punong kinaroroonan. Ngunit ang nasaksihan niya sa di kalayuan ay nagpahinto sa kanyang paghinga. Sa kalaliman ng gabi, isang hanay ng nagliliyab na sulo ang gumuguhit sa lambak, kumikilos na wari isang mahabang ahas na apoy. Sa liwanag nito, malinaw na nakita ni Ion ang mga dambuhalang hayop na nagmamartsa sa kabundukan. Nakaupo sa likod ng mga nilalang na ito ang mga mandirigmang may hawak na mga sulo. Ang mga halimaw ng Dragon Vanguard ang hukbo ng Dragon Vanguard. Sa isang sulya pa lamang, natantya ni Ion na may humigit kumulang 80 higante. Hindi na kailangang ilarawan pa ang lakas na dala ng ganoong hukbo. Sa unahan, ang pinakamalaking halimaw ay may dalang watawat sa kanyang likuran, ginintuan, at sa ibabaw nito'y nakaburda ang isang maringal na dragon, sa gisag ng Dragon Vanguard. Ito ang watawat ng Dragon Vanguard. Naalala ni Ion ang kanyang pag-uusap kina Lin Sintong at Matandang Su bago sila naghiwalay. Noon niya nalaman na ang Dragon Vanguard mismo ang gumawa ng detalyado at kumpletong mapa ng Cloud Wilderness. Ngunit hindi kailanman binanggit ni Matandang Su ang 2 ulit na paglitaw ng mahiwagang lilang ulap nitong mga nagdaang buwan. Kung ginawa niya, siguradong hindi na mapapanatag ang isip ni Ion. Sa wakas, dumating na sila. Kung pumasok ang Dragon Vanguard sa Cloud Wilderness, tiyak para ito sa pagpili ng kaharian. Tila dumating na ang oras. Ang Cloud Wilderness ay napakalawak at sagana sa maliliit na tribo. Imposibleng puntahan ng kaharian ang bawat isa para sa pagsusulit, kaya't pinipili nilang tipunin ang lahat ng kabataan sa isang malaking tribo. Doon sila magtatakda ng pamantayan at isasagawa ang pagtutuos. Ang napiling sentro ay ang lupain ng Tao Tribal Clan.
Hawak ng tao ang isang nasasakupang umaabot sa daan-daang kilometro ang lawak at tinatayang may daan-daang libong kabahayan, katumbas ng mahigit 1 milyong katao. Sa Cloud Wilderness, ang pagsukat ng populasyon ay batay sa bilang ng mga malulusob na lalaki. Sila ang lakas paggawa at higit sa lahat, ang bulugod ng kanilang mga mandirigma. Kung isasama ang mga bata, matatanda, at may sakit, mawawala ng saysay ang bilang. Karaniwang ang isang malusob na lalaki ay may asawa, mga anak, at matatandang umaasa sa kanya. Ngunit ang mga walang malusob na lalaki, gaya ni Naiyon at Jiang Xiaoro, ay hindi man lamang itinuturing na kabahayan, kaya't hindi sila nabibilang sa senso. Sa gayong batayan, ang isang malaking tribo'y may 6 hanggang 7 katao kada kabahayan. Kaya't ang daan-daang libong kabahayan ng tao ay umaabot nga sa halos 1 milyon. Isang pambihirang lakas para sa isang tribo sa gitna ng ilang. Cloud Wilderness, tribo ng tao. Mahigit 1,000 taon nang nananatili ang Tao Tribal Clan sa gitna ng ilang. Sa mahabang panahong ito, nakabuo sila ng sariling pamana ng sining pandigma. Kung ang mga maliit na tribo gaya ng Lian ay walang bakod, ang tao naman ay napalilibutan ng napakatibay na tarangkahan. Gawa ito sa napakalalaking punong kahoy mula sa ilang, makapal, siksik, at hindi naagnas kahit daan-daang taon ang lumipas. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking yaman ng tao ay ang kabundukang tinatawag nilang Tao Mountain, isang lugar na parabang banal na lupain. Ang mga halimaw na desolate ay umiiwas sa gayong pok, kaya't bihira silang magpakita sa paligid. Bukod dito, sagana ang Tao Tribal Clan sa mga mandirigmang nasa Purple Blood Realm, ilan ay nasa rurok pa ng antas na iyon. Mayroon pa silang sagradong ancestral weapon. Kapag sinalakay sila ng isang malakas na desolate beast, kaya nilang bumuo ng matibay na depensa gamit ang sandatang ito at ang lakas ng kanilang hukbo. Sa mga dahilang ito, nakaligtas ang tao sa maraming siglo at patuloy na lumalakas. Subalit kahit gaano sila katatag, hindi pa rin sila maihahambing sa dakilang Tai at Divine Kingdom. Para lamang silang maliit na bato sa paanan ng bundok o butil ng alikabok sa lilim ng isang punong kahoy. Walang halaga sa laki ng paghahambing. Nang sumapit ang araw, dumating ang balitang paparating ang Dragon Vanguard. Tanghali raw sila darating. Ang patriarch ng tao at ang matatandang pinuno ng tribo ay naghanda upang salubungin sila. At gaya ng napagkasunduan, dumating nga ang Dragon Vanguard sa oras. Pinamunuan sila ng isang lalaking nakasuot ng pulang baluti, si Zhang Tan, pinuno ng mga red shirt ng Dragon Vanguard. Isang karangalang hindi malilimutan ng Tao Tribal Clan na dumating dito si Thousand Households Zhang. Magalang na sinalubong siya ng patriarch, halos yumuyuko sa labis na paggalang. Sa Dragon Vanguard, ang isang pinunong red shirt ay may sakop na 1,000 mandirigma, kaya tinatawag silang Thousand Households. At bawat household ay tumutukoy sa malulusob na mandirigmang lalaki. Sa hukbo ng Tai at Divine Kingdom, walang kababaihan sa Dragon Vanguard, sila'y may hiwalay na unit. At kung ang isang karaniwang Thousand Households ay hindi gaanong kahanga-hanga, ibang usapan na kapag galing ito sa Dragon Vanguard. Ipinatawag ng patriarch ang mga kabataang mandirigma ng kanilang tribo, 100 kabataan mula 3 hanggang 20 taong gulang upang magbigay galang. Sila ang bagong henerasyong lalahok sa pagpili ng kaharian. Umaasa ang patriarch na may 1 o 2 sa kanila ang makatawag pansin kay Zhang Tan. Ngunit sa kasamaang palad, ni bahagyang interes ay wala. Ang mga opisyal ng Dragon Vanguard, lalo na galing sa kabisera, ay bihirang humanga sa mga mandirigma mula sa ilang. Para kay Zhang Tan, ang tunay na pakay nila sa Cloud Wilderness ay siya satin ang mahiwagang kaganapan sa kalangitan. Ang pagpili ng mga mandirigma ay dagdag na lamang at walang inaasahan. Isang malamig at formal na sulyap lamang ang ibinigay niya sa mga kabataan bago sabihin, ako'y narito para sa opisyal na tungkulin. Hindi na kailangan ng labis na seremonya. Pumasok na tayo sa syudad. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, pumasok ang buong hukbo. Naiwan ng mga kabataang mandirigma ng tao na bigo at mabigat ang loob. Hinamak tayo ni Thousand Households Zhang. Sobra na. Ang tao ang pinakamalaking tribo sa buong rehiyon. Mahirap ang aming kapaligiran, ngunit lumaki kami sa gitna ng laban at dugo. Paano matutumbasan ng mga pinong bulaklak mula sa kabisera ang aming karanasan sa tunay na pakikidigma? Mula sa kanilang mga labi, nag-usap-usap sila ng may puot at hamon. Hintayin lang nila. Sa pagpili, ipapakita namin sa kanila na mali ang kanilang iniisip.
Lalo na't ang aming unang batang Panginoon, si Huya, ay malapit nang matapos ang tempered body at marating ang Dragon Pulse. Sa darating na pagsusulit, siya'y tiyak na sisikat. Si Huya, ang unang batang Panginoon ng tao, ay kilala sa buong tribo dahil halos maabot na niya ang estado ng tempered body, isang bagay na napakahirap makamit sa gitna ng ilang. Samantala, matapos magpahinga ng saglit, si Zhang Tan ay nagpalit ng kasuotan at lumabas ng palihim sa kalagitnaan ng gabi, mag-isa, walang kasamang sundalo, at walang nakapansin. Sa isang marikit na looban, nakaupo ang isang matandang nakadamit ng magagara, abala sa paglalaro ng chess kasama ang isang dalagang nakasuot ng puting kasuotan. "Guro, kayo na po ang titira," wika ng dalaga na may ngiting banayad. Siya ay si Lin Sintong, ang dalagang minsan nang nakatagpo ni Iyon. Ang tinawag niyang guro ay walang iba kundi si Matandang Su. Humph, kunot noong pinagmasdan ni Matandang Su ang chessboard. Mariing pinisil ng kanyang daliri ang piyesa, tila nagdadalawang isip sa susunod na hakbang. Mula pa kanina ay paulit-ulit na niyang binabawi ang kanyang tira, 8 beses na, subalit muling napasubo sa sulok ng chessboard, nahaharap sa tiyak na pagkatalo. Kuhum. Sintong, lumalapit na sa antas ng akin noong kabataan ang galing mo sa chess. Mukhang kailangan ko ng seryosohin ito, sabi niya nang may pagmamagaling, dahilan upang mapahagikhik si Lin Sintong. Gayunman, pinilit lamang nitong hikayatin ang kanyang guro na magpatuloy. Bihirang umiti si Lin Sintong. Tanging sa harap ni Matandang Su niya na ipapakita ang kasiglahan ng isang karaniwang dalaga. Para sa kanya, ang matanda ay hindi lang guro kundi isang tunay na lolo. Sa sandaling iyon, isang tinig ang nanggaling sa may pinto. Ang abang commander na ito, sa kautusan ng emperador, ay nagdadala ng sulat kay dakilang Guro Su. Aba, may bisita pala, biglang wika ni Matandang Su na para bang nakahanap ng tagapagligtas. Tapos na ang laro, tapos na. May panauhin. Sintong, dalhin mo rito ang tsaa. At sa isang iglap, ginamit niya ang mataba niyang braso upang walisin ang lahat ng piyesa mula sa chessboard. Haay, napailing si Lin Sintong, natatawa. Matagal ko nang naihanda ang tsaa. Siguro lang ang sobrang tutok sa laro kaya hindi ito napansin. Humph, nagulat si Matandang Su at natitig sa tsarera sa mesa, tila wala sa sariling kumurap-kurap. Sa oras ding iyon, pumasok si Zhang Tan, 1,000 kataong pinuno ng Dragon Vanguard, at magalang na yumuko bilang pagbati. Ang abang commander na ito, sa kautusan ng emperador, ay nagdadala ng liham para kay dakilang Guro Su. Naway inyong tanggapin. Maingat niyang inilapag ang pulang sulat na may selyong runa sa mesa. Ang pangunahing dahilan ng pananatili ni Matandang Su sa pok ng tribong tao ay upang hintayin ang liham na ito. Kinuha niya ang sobre at, habang seryoso ang anyo, waring kaswal na wika, ikaw si Zhang Tan, hindi ba? Salamat sa pagod. Uminom ka muna ng tsaa. Saglit na natigilan si Zhang Tan at tumingin sa mga tasa sa mesa. Bilang taong maingat, napansin niyang ang tsaa ay inihanda ni Lin Sintong. At alam ng lahat na si Lin Sintong ay may napakataas na katayuan, maraming anak ng maharlika ang umiibig sa kanya, at posibleng maipakasal pa sa isang prinsipe ng kahariang Taia, baka maging emperatris balang araw. Sa ganitong kalagayan, para sa isang kagaya niya, ang uminom ng tsaa na inihain ng isang maaring maging emperatris, ay tila naghahain ng sarili sa kamatayan. Kaya't mariin niyang sagot, maraming salamat po, dakilang guro, ngunit kailangan kong bumalik upang mag-ulat. Hindi ko na po mainom. Magalang ang kanyang wika, subalit hindi naman iniinda ni Matandang Su ang mga formalidad. Kahit ang mismong hari ay kailangang maging magalang sa kanya. Kung gayon, maaari ka nang umalis, wika ni Matandang Su habang isinasantabi ang sulat. Nang makaalis si Zhang Tan, binasag niya ang selyo at, sa ilang galaw ng kamay, pinakawalan ang pagkakabuklod nito. Mula sa sobre ay lumabas ang isang bagay, hindi titik, kundi isang guhit. At nang mailabas ito, isang aninong anyo ng sinaunang halimaw ang sumiklab bago agad naglaho, tila usok na naparam sa hangin. Pagkakita rito, kumislap ang mga mata ni Matandang Su, wari nakatagpo ng kayamanang walang kapantay. Kung gayon, totoo ngang may natatagong yaman sa Cloud Wilderness. Ni si Marquis Wenyon ay hindi nagawa ito mag-isa, kaya ako ang kinailangan. Ang paghahanap ng kaharian ay hindi na sayang, bulong niya sa sarili. Guro, ano po ang bagay na iyon? Usisa ni Lin Sintong na kanina pa nagmamasid, dama ang hiwagang nagmumula sa guhit. Ito ay minana mula pa noong sinaunang panahon, paliwanag ni Matandang Su.
Hindi ko tiyak kung may kaugnayan sa pagsilang ng lilang ulap, ngunit kahit wala, sadyang napakahalaga nito. Huwag kang mag-alala, Sintong. Hahanapin ko hanggang sa dulo ng mundo ang paraan upang maipagdugtong muli ang iyong sirang meridian. Samantala sa tribo ng Lian. Mula nang mabigo si Lian Chengyu na makapasok sa antas ng Purple Blood, tahimik na ang buong tribo ng Lian. Wala na ang dating sigla ng daan-daang kataong umaakyat ng bundok upang maghanap ng halamang gamot, wala na ring malalakas na lalaking nagbabantay sa mga apoy ng pasulangan. Ang balitang nasugatan si Lian Chengyu ay itinago. Ang pinaniwalaan ng mga tao, nakamit niya ang Purple Blood at biglang tumaas ang lakas. Ang kailangan na lang ay hintayin ang pagpili ng kaharian, si Lian Chengyu magiging mandirigmang alagad ng kaharian at iaahon ang tribo ng Lian sa mas magandang buhay. At isang araw na maulap, kasabay ng pagdapo ng nyebe, isang dambuhalang agila ang lumipad sa himpapawid ng tribo. May lawak ang pakpak na lampas 10 metro, at bawat hampas nito'y lumilikha ng bugso ng hangin na nagpasayaw sa mga ulap ng nyebe. Ano iyon? Hindi pa kailanman nakakita ng ganoong laki ng agila ang mga maralitang taga-tribo. Isa ba itong mabangis na halimaw? O baka isang halimaw ng ilang? Nagkagulo ang lahat, takot na baka ang agila ay desolate beast na pumasok sa kanilang po. Karaniwan, ang mga kagaya nitong halimaw ay bihirang makalapit sa mga teritoryo ng tao. Subalit may mga pagkakataong bigla silang sumasalakay, nagdudulot ng malawakang kamatayan. At kung mangyari iyon, wala silang kaligtasan. Ngunit biglang may ibinagsak ang dambuhalang agila, isang bagay na nagliyab sa himpapawid. Peng! Umalinggaw ang pagsabog, at isang hanay ng mga titik ang lumitaw sa langit. Bawat isa sa mga salitang iyon, kung ilalatag sa lupa, ay aabot ng kalahating ektarya ang laki. Sa himpapawid, nakikita ito ng lahat sa buong pok ng tribo ng Lian. Pagkaraan ng 3 araw, sa tanghaling tapat, ang Dragon Vanguard ay darating sa tribo ng Lian upang kunin ang 10 mandirigma papunta sa tribo ng tao para sa pagpili. Ang mga makapapasa ay magiging mga mandirigma ng kaharian, kasapi ng Dragon Vanguard. Ang 10 ito'y dapat wala pang 28 taong gulang. Ang pipiliin ay mula sa mga nakapasa sa paunang pagsusuri, at ang karapat-dapat ay itatakda ng tribo mismo. Nang mabasa ito, natigilan ang lahat. Sa wakas, dumating na ang inaasam nilang araw. Matagal na paghihintay, matagal na pagsasakripisyo, at narito na ang pagkakataon. Sa looban ng angkan ng Lian, mariing pinikit ni Yao Yuan ang kanyang mga mata, habang nakatitig sa malalaking titik na nakaukit sa kalangitan. Naalala niya ang dambuhalang agilang iyon, isang Divine Wind Eagle, alagang espesyal ng Dragon Vanguard. Mula pa pagkabata, pinakain na ang mga agilang ito ng laman ng mababangis na hayop, dahilan upang magkaroon sila ng pambihirang talino. Dahil sa kanilang bilis at liksi, nakakalipad sila ng malaya sa malalawak na ilang. Noon pa, nang gawin ng Dragon Vanguard ang kanilang mga mapa, markado na ang lahat ng kinaroroonan ng maliliit na tribu. Ngayon, gamit ang mga agila, ipinapadala nila ang balitang iyon, ang balita ng paghirang ng kaharian. Ang mga nagliliyab na titik sa langit ay nanatili roon sa loob ng 5 minuto bago tuluyang naglaho. Sa likod bundok ng angkan ng Lian, nakasandal si Iyon sa isang malaking bato, mayuyuko at minunguya ang isang talahib habang pinagmamasdan ang mga salita. 10 katao pipiliin ng tribu, bulong niya sa sarili, habang iniisip ang kahulugan nito. Malinaw na sa tribu ng tao idaraos ang pagpili ng mga mandirigma. Para sa isang maliit na angkan tulad ng Lian, 10 pwesto lamang ang nakalaan, at marahil, pipiliin na mismo ng kanilang tribu ang 10 iyon. Pipiliin ng tribu? Mapait na ngisi ni Iyon. Siguradong kay Lian Chengyu at sa mga pinagkakatiwalaang kasapi ng kampo ng paghahanda para sa mandirigma mapupunta ang mga pwestong iyon. Siya. Isa lamang siyang itinuturing na patay sa tribu, hindi kailanman isasama sa alinmang paraan ng pagpili. Iniluwa niya ang talahib sa kanyang bibig at kumislap ang kanyang mga mata. 3 araw mula ngayon, sa tanghaling tapat ako mismo ang kukuha ng pwesto ko. Samantala, sa looban ng angkan ng Lian, unti-unting bumabagsak ang nyebe. Nakahiga si Lian Chengyu sa malambot na balat ng hayop sa tabi ng apoy, mariing nakatitig sa mga titik sa langit. Mula nang mabigo siyang makapasok sa Purple Blood Realm, ilang araw na siyang hindi makatayo. Maputla ang kanyang mukha, waring isang may sakit na iskolar. Dahil mahina ang kanyang katawan, palagi siyang nakahiga sa silyangpun ng malalambot na balat ng hayop, pinapasan palabas at papasok ng bahay ng mga lingkod. Sa oras na yon,
17 taong gulang ang nakapaligid sa kanya, tahimik na naghihintay ng kanyang utos. Nasa kanilang mga kamay ang platong may tuyong karne, mangkok ng prutas, at palanggana ng baga. Sa kabila ng matinding lamig, 4 na oras silang nakatayo sa gitna ng nyebe. Malayo sila sa apoy, kaya't hindi nila madama ang init nito. Namumula ang kanilang mukha, tainga, at mga kamay sa ginaw, basa ang mga sapatos na lino, at tila ba nakababad ang kanilang mga paa sa yelo. Ngunit wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Kahit nanginginig na at manhid ang mga kamay, maayos pa rin nilang iniaalay ang hawak na gamit. Ilan sa kanila ay kagatlabi na lamang upang hindi matumba. Alam nila, kapag sila'y nagkamali, tiyak nakahihinatnan nila'y malupit. Ilang araw nang nakaratay si Lian Chengyu, at sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang siyang nagiging pabago-bago ng ugali, isang nakakatakot na halimaw. 3 araw na ang nakalilipas, isang lingkod na babae ang aksidenteng natapon ang lugaw sa balat na alpombra. Dahil doon, pinagbali ni Lian Chengyu ang 4 nitong paa, at itinapon sa silid ng panggatong ng walang pagkain o inumin, 2 araw at 2 gabi. Marahil ay halos wala ng buhay ang lingkod na yon ngayon. Walang naglakas loob na silipin o bigyan ito ng tulong. Sapagkat sa kanilang mga mata, si Lian Chengyu ay hindi na tao, isa siyang mabangis na halimaw na kayang ngumiti sa isang saglit at sa kasunod na sandali biglang bubunot ng patalim upang bulagin ka, putulin ang iyong dila, at ipako ka sa krus bago isilid sa banga. Chengyu, magsisimula na ang pagsusulit makalipas ang 3 araw, isang tinig ang gumambala mula sa looban. Isang lalaking nasa kalagitnaang gulang na nakadamit ng bughaw ang pumasok. Iilan lamang sa buong angkan ng Lian ang may karapatang tawagin siyang Chengyu, ang matatanda ng tribu, at syempre, ang tagapagsanay ng kampo ng mga mandirigma, si Yao Yuan. Nakita ko. Mahina ang tugon ni Lian Chengyu, tila isang taong pinagsakluban ng langit. Ang kabiguan niyang sumulong sa Purple Blood Realm, matapos masayang ang lahat ng yamang kanyang pinuhunan, ay tila nagdurog sa kanyang kaluluwa. Isang dekada ng kanyang buhay ang nilaan niya sa sining pandigma, at ngayon, sa mismong oras na dapat sana'y aanihin niya ang tagumpay, ito ay ganap na gumuho. Chengyu, napinsala ang iyong mga ugat dahil sa galit. Hindi magaan ang pinsalang ito. Kailangan mong magpahinga at iwasang gumamit ng anumang puwersa ng enerhiya, o maaari kang magkaroon ng permanenteng kapansanan, wika ni Yao Yuan, habang lihim na sinulyapan ang 4 na lingkod na babae. Binalot ni Lian Chengyu ang sarili sa balat ng hayop. Instruktor Yao, sa tingin mo ba makakabawi ako bago ang pagsusulit? Malaki na ang iyong ginhawa. Sa loob ng 4 o 5 araw, babalik ka sa dati. Sa oras na ihatid ka ng Dragon Vanguard sa tribu ng tao, magkakaroon pa sila ng 1 o 2 araw upang ihanda ang lugar ng pagsusulit. Pagdating ng araw, nasa rurok ka muli ng lakas, sagot ni Yao Yuan. Mabuti. Kalma ang tinig ni Lian Chengyu, ngunit kumislap sa kanyang mga mata ang malamig na liwanag na nakayanig sa puso ni Yao Yuan, isang halong galit, pagkasuklam, at puot sa mundo. Tila kinasusuklaman na niya ang lahat, pati ang langit. Bakit kailangan kong tahakin ang ganitong landas? Bakit inagaw ng langit ang huling pagkakataon ko? Kung may langit man, isinusumpa ko ito. Kung may Diyos man, isinusumpa kong tamaan siya ng kulog. Chengyu, huwag kang panghinaan ng loob, mariing sambit ni Yao Yuan. Maaaring nabigo kang umabot sa Purple Blood Realm, ngunit malaki pa rin ang pagkakataon mong makapasa sa pagpili ng kaharian. Ang mahalaga ay ang iyong potensyal, hindi lamang ang kasalukuyang antas mo. Alam ko. Instruktor Yao, pakipili ng siyam mula sa kampo ng mga mandirigma. Sasama sila sa akin sa tribu ng tao. Kahit sa gitna ng mga salita ng pagpapalakas loob, hindi mabura ang bigat sa dibdib ni Lian Chengyu. Hindi lamang ang pagpasa ang inaasam niya, nais niyang umangat, makilala, at makaakit ng pansin ng mga pinuno ng Dragon Vanguard upang maging isang kabalyero ng kaharian o maging isang 100 household, baka sakaling 1,000 household pa. Ngunit ngayon ang lahat ng iyon ay tila malabo.